lahat na lang ng pinangalanan na ang dami na nga napirwisyo dyan, namang hindi naman talaga dapat ipatawag, hindi na pinapatawag pa rin. Bakit hindi ipatawag si dating Pangulong Duterte? Alam niya pala na gumagamit ang Pangulong Marcos nung hindi pa siya Pangulo. Bakit hindi niya inaresto? Trabaho niya na hulihin ang mga ganung taong gumagamit ng illegal na droga kung totoo man. Alam niyo mga kaibigan, itong nangyaring Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, habang nanonood ako sa mga sandaling ito, nagtataka ako, lahat ng mga binabanggit na pangalan ni Jonathan Morales na dating PDEA agent, at dito naman sa mga pinapangalanan niya, except kay Pangulong Marcos, pinatawag ng committee chairman na sa katauhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit hindi ipatawag si dating Pangulong Duterte? Na alam naman natin na si Jonathan lumalabas sa mga social media na connected si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi ipatawag ni Senator Ronald Bato? Nang magkaalaman at matanong din siya nung mga ibang senador, ano ba ang nalalaman na totoo ni dating Pangulong Duterte? Ang pinaka-the best dyan, ipatawag din ang dapat ipatawag. Hindi yung lahat na lang ng pinangalanan na ang dami na nga napirwisyo dyan, namang hindi naman talaga dapat ipatawag, hindi na pinapatawag pa rin. Bakit si dating Pangulong Duterte? Bakit hindi mapatawag? Hindi maimbitahan? Para mapakinggan natin. Total, si dating Pangulong Duterte ang nagsalita na ganito daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag kung ganyan lang ang ginagawa ng committee hearing na yan, para po sa akin mga kaibigan, hindi kaya pinagtatakpan? Hindi kaya ginagamit ang hearing na yan para kumuha ng simpatya, para kumuha ng tao na susuporta, or para sa destabilization? Kagaya ng sinasabi ni Secretary Larry Gadon, yung hearing na yan part daw ng destabilization laban sa kasalukuyan administrasyon. Yan din kaya yung sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na yan ay mga gimmick lamang para hiyain, pabagsakin ang kaliderato ng kasalukuyang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Nakakapagtaka. Ang dami nang nagsalita kung anong klaseng tao itong si Jonathan Morales, kung ano bang mayroong kredibilidad. Puro negative ang mga sinasabi ng mga dating opisyal ng gobyerno laban kay Jonathan Morales. Tapos pinaniniwalaan, parang lumalabas bayani ang mama. Alam niya pala na gumagamit ang Pangulong Marcos nung hindi pa siya Pangulo. Bakit hindi niya inaresto? Trabaho niya na hulihin ang mga ganung taong gumagamit ng illegal na droga kung totoo man. Bakit ngayon siya nagkasalita? Ang sabi nga ng taga-PDEA, walang basihan ang mga document. Para saan itong pinagsasabi ni Jonathan? At para saan ba talaga ang hearing na yan? Para ba sirain ang gobyerno? Kami po'y nagtatanong lamang dahil kami nanonood sa national news, nakalive po kayo sa YouTube. Tama ang sinabi ni Senator Chis Escudero, bakit hindi ipatawag kung sinong Kaya mga kaibigan, sana magkaroon ng direksyon ng hearing na yan. Tapusin na kung dapat man tapusin, kung wala namang katotohanan, at kung yun ay nakakasira lamang dahil ang gobyerno ang sinisira na rito sa ginasabing committee na yan, nakakasawa na. Kaya ako ay sumasang-ayon sa sinasabi ni Senator Chis Escudero sa hearing na ito.